Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Goring. Mas lumakas na nga po si Bagyong Goring. Ito nga po ay nasa tropical storm category na nga po. No? Tinataglay po nito yung lakas na 75 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan na aabot ng 90 km per hour. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, no, ito nga po ay bababa hanggang sa may parte ng Central Luzon at re-recurve yan, pabalik naman po dito posible sa may parte ng Taiwan at posible nga po magkaroon ng landfall scenario sa parte ng Taiwan. At dito nga po ayon sa ating European Center nagkaroon nga po ng posibilidad o tumaas ang tsansa niya from typhoon category, may posibilidad nga po na ma-reach nito yung ating super typhoon category. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin nasa Taiwan na posibleng maapektuhan nitong ni Bagyong Goring. Sa ngayon nga po, patuloy na naapektuhan ni Bagyong Goring ang Cagayan Valley at ang Cordillera, maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Asahan naman natin yung southwest monsoon ay apektado po niyan, yung Western Visayas, Zamboanga Peninsula at natitirang bahagi ng ating bansa. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga tayo makaranas sa mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At sa mga susunod na araw nga po, no, mas lalakas nga po yung mga pag-ulan sa ating bansa dahil hahatakin nga po nito yung ating habagat. Kung mapapansin natin, no, maliit lamang yung diametro ni Bagyong Goring hanggang sa lumalakas po ito, hindi po ganun kalakihan ang kanyang diametro. Kaya posible po makaranas tayo ng mga biglaang pagbugso ng hangin at ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon at maging dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Pag yan po ay bumalik na dito sa may parte ng extreme northern Luzon, pagka yan ay nag-recurve na, posible nga po magkaroon tayo ng storm wind signal po dito sa may parte ng extreme northern Luzon na posibleng itaas po yan ng bagong Pag-asa DOST. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin natin, bukas nga po, August 25, mas didikit nga po sa may parte ng extreme northern Luzon itong si Bagyong Goring. Pagdating naman po ng August 26, bababa po yan dito sa may eastern section ng Tugigaraw. At pagdating naman po ng August 27, bababa pa po yan hanggang dito sa may parte ng Central Luzon. At pagdating naman po ng August 28, yan po ay magre-recurve na. Kung mapapansin nga po ninyo, ay hinahatak nga po nito yung ating habagat na magdudulot nga ng pagulan sa western section ng ating bansa. At ito nga po isang monitor natin na isa pang bagyo na posible nga po sa ngayon, mababa ang tsansa niya ng landfall scenario sa ating bansa dahil posible nga po ito'y dumiretso pa nga dito nga sa may parte ng Japan. By August 29, ito nga po ay nasa extreme northern Luzon na po ulit, nasa eastern section ng northern Luzon as typhoon category nga po yan. At dito nga po, hindi na inaalis ang tsansa, may posibilidad na umabot nga po siya hanggang super typhoon category. By August 30, posible nga po maglandfall yan sa may parte ng Taiwan at makikita natin yung paglakas muli ng ating habagat dahil nga dalawang bagyo ang humahatak dito sa ating habagat. Pagdating naman ng August 31, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng September 1, dito nga po tuloy-tuloy makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan. Makikita po natin yung malakas na hatak ng ating dalawang bagyo na nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa. Pagdating naman ng September 2, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng September 3,
tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pagulan ang western section ng ating bansa at meron tayong posibleng imomonitor na panibagong low pressure area na nandito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may eastern section po yan ng Mindanao. Again, inuulit natin ito pong ating advanced weather forecast o advanced prediction ng ating European Center is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin na yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa at yung mga posibleng senaryo na dadaanan nitong dalawang bagyo na ating minomonitor ngayon dito sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.